So, good morning, grade 5. This is our next lesson, our online lesson for mathematics. Tapos na po tayo for our conversion of units for volume. Yung cubic centimeters, cubic meters, and cubic decimeters, decimeter which is all equal to, or sorry, the cubic decimeter measurement is equal directly to liters. So, wala naman tayong magiging problema doon sa conversion kasi wala namang multiplication, wala namang divide doon. Literally, nag-uusad lang po tayo ng ating decimal places para po ma-convert natin ang isang unit from another unit. So, tandaan nyo lang kapag pababa ang ating conversion or from halimbawa cubic meters papuntang liters, pakanan po ang usad ng ating decimal place. And vice versa, kung liters papunta namang cubic meters, pakaliwa naman ang movement ng ating decimal places. So, yun yung conversion ng units. Now, doon na tayo mismo sa calculation of volume. But first, let us define again what is volume. So, volume is the space occupied within the boundaries of an object in three-dimensional space. It is known as the capacity of an object or yung kayang ilaman ng isang solid figure. So, kung tatanggalin daw natin yung laman ng isang lalagyan, halimbawa isang kahon na or isang box, gaano kalaki yung kaya niyang ilagay na space or hangin or another solid figure na walang maiiwang espasyo sa loob. Pati yung line or pati yung karton, kung tatanggalin mismo yun at ang matitira ay laman lang, yun ang volume. Kaya nga sabi is, it is known as the capacity, yung kayang lamanin ng isang object. So that is volume. Di ba si perimeter, yung line lang ang binibilang natin. Si area, ang binibilang lang natin ay yung espasyo lang within sa loob ng drawing. Drawing lang. Now, pag sinabi natin or ng drawing ng isang figure, pag sinabi nating volume dahil solid figure na yung pinag-uusapan natin or three-dimensional figure na meron siyang length, meron siyang width, at meron siyang height, yung kaya na niyang ilaman. So, halimbawa may timba, gaano karaming tubig yung kaya mong ilagay doon. So, that is volume. Those are some examples o kung paano natin ma-visualize si volume. Now, in volume, we have the generic formula or the general formula of volume is equals to the area of the base. Area of the base times height. So, paano natin ito paiikliin? So, volume is equals to base, malaki, dahil area ng base times height. So, yan yung pinaikling version ng ating generic formula. So, subukan natin. So, again, for the generic formula, that is base or area of the base times height. So, for the first figure, we have cube. So, ang cube ay mayroong tatlong dimensions. Sabi dito, length with height. Kaya lang, pinag-usapan natin nung tayo ay nasa solid figures, ang cube ay magkakapantay-pantay lang ang kanyang dimensions, di ba? So, ang tawag lang natin sa kanya ay side. Si width niya ay side lang din, si length niya ay side lang din, at si height niya ay side lang din. So, si area of the base times height, babaguhin natin siya gamit itong tatlong dimension ni cube. So, area ng base. Ano ba yung kanyang base? Anong figure ang bumubuo o anong figure ang ginamit para mabuo yung kanyang base? So, that is square, di ba? Ito ay square. So, kung siya ay square, ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng square? So, that is side times side, di ba? So, dahil square to, side times side lang. Nakuha na natin yung area ng base. Now, ang kanyang height ay side pa din. O, itong height na to ay gagawin lang nating side. So, ang magiging formula natin sa volume ng cube ay side times side times side. Yun po, or dun sa maikling version, that is S cube or S or side to the third power. Nakukuha po. So, tandaan nyo, pakikopya po yung formula ng volume ng cube or ng cuboid. So, pause nyo muna.
Pati po yung figure, kopyahin nyo, no? Tanggalin nyo na si length, si width, at si height. Papalitan nyo ng side, side, side. Okay? So, paano natin siya i-apply sa calculation? For example, we have this first cube, letter A, for our example. This is 5 centimeters. So, ibig sabihin, kung 5 centimeters to, ito ay 5 centimeters din. Ito ay 5 centimeters din. So, ito ay 5. Ito ay 5. So, lahat ng sides ay 5. So, ulitin natin, what is the formula for the area of cube? Side times side times side. Now, ito munang dalawa. Papalitan muna natin sila. 5 times 5 times 5. So, that is our number sentence. So, ngayon, pwede na tayo mag-multiply. 5 times side, ito munang dalawa. 5 times 5 is 25. Tapos ito, hindi ko nagamit, ibababa ko lang. So, magiging 25 times 5. So, that is 125 cubic centimeter. So, that is our volume. So, di ba? Pag volume, cubic na po ang ating unit. Hindi na squared. Cubic na po dahil volume na siya. Nakukuha po yung calculation? So, kung ano lang yung maging measure ng isa dahil ito ay cube, pantay-pantay na po yun. So, pakicopy nyo yung first example sa inyong notebook. Pakipost nyo muna and then proceed tayo sa example number 2 or example letter B. O, ito. Example letter B. Letter B. Ayan. 5 tuloy. Eraser. Whoop. Example letter B. So, for example letter B, let us imagine that the measure of one side is 10. 10 meters. So, ibig sabihin, ito ay 10, ito ay 10 na din. So, again, write first the formula. Side times side times side. And then, write the number sentence. So, 10 lahat sila. 10 times 10 times 10. Now, pwede na po tayo mag-solve. 10 times 10 is 100. And then, itong hindi nagamit, ibababa lang natin times 10. So, 100 times 10 is 1,000. And then, the unit is meters. Magiging siyang cubic meters. Nakasabay po ba? Okay, very good. So, pakikopya po kung hindi kayo nakasabay. Kung nakasabay naman, let us proceed with example letter C. Example letter C. So, for example letter C, imagine that this figure is 15 liters. Or sorry, 15 liters. Decimeter. Decimeter. Ayan, 15 dm or decimeter. So again, write the formula. Side times side times side. So number sentence, so 15 silang lahat. So 15 times 15 times 15. O sige po, aantayin ko kayong mag-solve. Post nyo muna yung video para hindi po kayo mauna or mahuli sa pagsasagot. So, kung may sagot na po, 15 times 15 is 225. And then, hindi natin nagamit yung isang 15 times 15. So, 225 times 15 is 3,375. And the unit is decimeter cube. So, alam naman natin na si decimeter cube ay kapantay din ni liters. So, pwede natin siyang tawagin na liters or 3,375 liters or 3,375 cubic decimeters. Nakukuha po.
Okay. So next, figure tayo, rectangular prism. So ito na po sa rectangular prism. Again, the base formula for volume is base times height. So tingnan muna natin, ano ba ang figure na bumuo sa kanyang base? Tama, rectangle. Kasi nga, rectangular prism. So ano ba ang formula ng area ng rectangle? The length times width. Ayun na po, length times width. And then, si height, ayun na si height. So length times width times height. So the formula for any rectangular prism is length times width times height. Nakopya na po. So gamitin na natin siya sa ating next example. So example, letter D. So pang-apat natin to. So tingnan natin, ang length niya is 5 centimeters. And then this side is 2 centimeters. And then the height is 10 centimeters. So let us first write the formula, length times width times height. And then, the number sentence, alin si length? Siyempre, yung nasa ibaba na mas mahaba. That is 5. Alin si width? Yung nasa baba na mas maikli. That is 2. And then, yung nakatayo, that is 10. So, muli, let us multiply. 5 times 2, 10. Baba natin yung hindi nagamit, which is 10. And then 10 times 10, that is 100. The unit is centimeters, so magiging siyang cubic centimeters. So the final answer is 100 cubic centimeters. Nakuha po? Okay, very good. Let us proceed to the next one. O kayo lang muna. Ako lang maglalagay ng dimensions. So this is 15 meters. This is 5 meters. And this is 7 meters. So, kayo lang po muna. Again, susulat ko lang si formula which is length times width times height. O, sige, pause nyo muna yung video. Mag-solve po muna kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, number sentence tayo. Nakahiga na mahaba, 15. Nakahiga na maikli, 5. And then yung nakatayo, that is 7. O, pare-parehas ba tayo ng number sentence? So, kahit naman magkaiba-iba tayo ng number sentence, parehas pa rin po ang magiging sagot niyan. Kasi multiplication naman silang lahat. So, mag-multiply tayo. 15 times 5, 75. And then, yung hindi natin nagamit, that is 7. So, 75 times 7, 10, 10, 10, 10, 10, 525 meters cube. Parehas ba tayo ng sagot? Okay po. So, yung activity, isa-send ko na lang po sa inyo via pictures sa inyong group chat. Thank you. At papasa na lang po ito once na tayo ay nagkaroon na ng face-to-face. Maraming salamat mga bata. Kita-kita tayo sa face-to-face.